Masaganang buhay. Ako po sa Merlyson. Samahan niyo ko sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan sa RPTV, YouTube at Facebook. Makakasama po natin ngayong umaga si Jeric Maranyon, owner ng JM's Hydroponics. Dito po yan sa Olongapo City. Jeric, kumusta ka? Anong pinagkakabalan mo ngayon? Pagtatanim po ng lettuce. Aba, kailan ka nagsimula ng magtanim ng lettuce, Jeric? Around 2022 po. 2022. Anong nag-encourage sa'yo? Bakit pagtatanim ang naisipan mong gawin? Para po may pangbenta po. Ang benta. Bukod sa pambenta, ano pang ginagawa mo dyan sa mga tanim po ninyo? Pangkain po. Pangkain. Opo. Healthy yan, Jeric, ano? Yes po. Jeric, ano pang benepisyo ang nakukuha mo sa pagtatanim? Bali, stress reliever ko po siya. Tsaka nagiging libangan ko na rin. Ba, talaga naman, ha? Ano bang trabaho mo dati? Auto mechanic po. Auto mechanic. Yes po. So ngayon, iniwan mo yung pag-auto mechanic o tuloy-tuloy pa rin? Bali, iniwan ko na po. Nag-full time ka na dito? Yes po. Bakit? Nag-full time pa sa pagtatanim. May kita ba dyan? May kita po. Ba, talaga naman. Tuwing kailan ka nakaka-harvest nitong mga tanim mo, Jeric? Every week po. Once a week? Yes po. Ibig sabihin, naka-build up ka na ng mga customer. Yes po. Yes, so ano bang mga challenges na kinakaharap mo sa pagtatanim na naresolbahan mo naman? Yung mga pagsubok na kinaharap mo sa pagtatanim, lalo na ngayon, tag-init, no? Anong mga challenges? Pag sobrang init po, nagkakaroon po ng sakit yung tanim po. Okay, so anong ginagawa mo kapag ganyan? Kailangan po ma-maintain lang yung lamig ng tubig. Oo, temperature. Yes po. Alright. Tsaka ventilation po. About kapag tagulan naman. Pag tagulan, magiging leggy kasi ng halaman. So ano namang mga solusyon ang ginagawa mo? Bali, hindi po ako naglalagay ng shade net tapos nililinis ko po mabuti para hindi po magkaroon ng fungus. So talagang dapat malinis ka sa garden, Yes. Jeric, ano? Okay. Paano mo to, anong ginagawa mo sa mga na-harvest yung yan? Binibenta ko po sa market po. Market? Sino-sino ba mo ng mga customer mo na? Meron na rin po sa restaurant po. Ba? Meron ka na ng restaurant? Yes. Jeric, kapag restaurant, regular yung pagkuha niyan. Yes po. So dapat iigit mo pang pagsisipagan. Yes po. Alright, ano pang may plano ka pa ba dito sa garden mo bukod sa mga tanim mo ngayon? Bala ko po mag-expand. Mag-expand pa. Okay? Sa ngayon ba, gano'n karami cups yan nakalagay, ano? Yung mga tanim? Nasa 300 heads po. 300 na bottles, Yes. na cups. Yes. Alright? Ganyan ka na ba nagsimulang pagtatanim? Ano yung method of farming po ninyo? Nung una ba, saan kayo nagtanim? Sa tuna box lang po. Sa tuna box. Anong tawag sa method na yun? Kratki. Kratki. Ngayon, ano nang method of farming mo? Sa NFT na po. O ba, NFT? Kapag sinabing NFT, Jeric, di ba, dumadaloy na yung, Yung di ba, yung tubig. So, okay, hindi ka ba nahirapan? Alin ba mas the best sa dalawa, yung NFT o yung Kratki? Para sa akin po yung NFT po. Mas mabilis po lumaki yung lettuce. Okay. Anong uri ng mga lettuce sa mga tanim mo? Meron po akong Olmeti tsaka Tourbillon po. Dalawang variety lang. Yes po. Bakit yun ang naisipan mong itanim? Mabilis po kasi lumaki. Aba, mabilis yan lumaki. Ilang araw ba bago ka maka-harvest? 40 to 45 days po. Aba, ganun lang pala kadali. Ano? About yung ibang mga halaman, nasubukan mo na magtanim din? Mga sili po. Ganun. Okay. Grapes. Meron din po akong grapes. Meron kang ubas. Aba, ano-ano pa? So yung ubas sa lupa yan nakatanim? Sa lupa po. Okay, hindi yan na hydroponics. Yes po. Alright, ano pa bang plano mong itanim pa? Ang gusto ko po, focus na lang po ako sa lettuce po. Aba, yun ba yung hinahanap ng mga customer mo? Yes po. Lettuce? Lettuce po. Paano mo siya minamarket? Social media po. Tapos nag-aalok po ako sa mga market po. Okay. Pinupuntaan nila dito o dinideliver mo? Dinideliver ko. Saan ba mo ba dinideliver mga to, Jeric? Sa restaurant, sa market po. Yes. Nung magsimula ka nito, Jeric, magkano puhunan ang inilabas mo?
Nasa 2,000 po. 2,000? Unti-unti mo lang napalaki. Yes. Ngayon, magkano na halaga kaya itong tanim mong ito na may NFT ka na eh? More or less. Pag nabenta po. Yes, so. Nasa 12K po to 18. Ba? May kita ba sa pagtatanim, Jeric? Meron po. Okay? Kung pwede mong sabihin sa amin, sa loob ba ng isang linggo, tuwing harvest ka, magkano ang napagbebentahan mo? Nasa 3K to 5K po. Linggo-linggo yan. Abay, kung dito ka na lang, dito ka pa sa bahay. Yes. Ano? Kasama mo pa yung pamilya mo. Alright? Solo mo lang bang itong trabahong gawain na to, Jeric? Ako lang po. Ikaw lang. Okay, about yung mga kapatid mo, hindi ka ba nila tinutulungan dito? Yung girlfriend ko pa. Aba, yung girlfriend mo. Katubang mo na rin siya sa pagtatanim. Ano namang naisishare niya, ano naiambag niya sa pagtatanim na ginagawa ninyo? Tutulungan niyo pa akong magtanim. Sa marketing, kasama niyo ba sa pag-market? Yes po. Oh, gaano kalaki yung naging finance mo rito, Jeric? Nasa 40,000 po. Aba, magandang kitaan na to, Jeric. Okay, kanina sabi mo yung bago mong customer, parang may arago lang nire-request sa'yo. Yes po. So magtatanim ka na rin yan? Magtatanim na rin. Magtatanim na rin. Ito nakikita ko yung ano mo, no? Wala siyang ano eh, yung greenhouse, wala siyang harang. Kakaiba yung sa'yo, open siya. Bakit ganito? Para maganda pa yung ventilation. Okay. Kapag ba ganyan naka-open, anong nakikita mong improvement sa halaman? Mabilis po lumaki. Mabilis yung lumaki. Compare doon sa nakasarado siya. Opo. Oo. Pag mainit po. Okay. Kapag mainit, hindi masyadong... Pumasok ng hangin. Oo. So ngayon, open siya. Yes po. Tapos sinasarado mo rin yan. Yes po. Okay. Paano mo napapaganda ang quality ng lettuce mo, Jeric? Kasi nakikita ko, ang lalaki. Paano mo napapaganda ganyan? Maintain lang po ng yung maganda yung nutrients. Oo. Paano ba mo maintain dyan? Tapos misting po. Okay. Misting po. Inaano mo sila Spray. para kapag mainit, ano? Hindi may stress yung mga halaman. Di ba nai-stress din yan? Yes po. Ikaw ba, Jeric, naranasan mo na ba? Minsan ako, kinakausap ko yung mga halaman eh. Lumaki kayo ng maganda, nasa ganun mapakinabang. Ginawa mo rin ba yan? Minsan po. Okay. Kaya naman napapaganda mo. Paano ba yung maibibigay mong tips sa iba nating mga kababayan na yon na gustong magtanim, Jeric? Pag-aralan po muna nila yung market kung saan po nila pwedeng ibenta. Yes. Tapos? Tapos maghanap po sila ng mga customer na, yan nga po, pwede nilang bagsakan ng lettuce. Kasi doon yung buhay. Yes. Di ba? Kung ako ngayon na pupunta dito, Jeric, magpapaturo ka sa yung magtanim. Jeric, pwede mo ba akong turuan magtanim yan? Paano ba magsimula dyan? Willing ka ba? Willing na. Okay. Ano ba naman pwede mong i-share sa kanila kapag nagsisimula pa lang? Anong pwede mong ibigay na tips? Siyempre yung mga beginners pa lamang, ano bang pwede mong i-share sa kanila? Siyempre yung preparation yan, di ba, Jeric? Magsimula po muna sila sa Kratky method. Okay. Mas madali po. Oo, bago sila pumalawot. Opo. Oo. Bago sila lumipat sa NFTs. Sa dalawa bang ito, yung Kratky at saka NFT, may parehong ano to eh, advantage, disadvantage. Yung Kratky, ano mo nga, i-explain mo nga, bakit tinawag na Kratky yan? Yung Kratky po kasi may nakatubog po siya sa tubig. Okay, steady. Na steady. Alright. Yung sa NFT po, dumadaloy. Nagdadaloy. Sa nakita mo sa obserbasyon mo, alin ang mas magandang humarbest ka sa dalawa? Sa NFT po. Sa NFT. At saka hindi masyadong matrabaho siguro. Yes po. Okay, Tapos kapag ba itinanim mong ganyan, mga ilang araw bago ka humarbest? From sowing po, 40 to 45 days po. 40 to 45 days. Paano, Jeric, yung gustong maka-taste ng produkto mo, makabili, paano kanila pupuntahan, paano kanila makontak, Jeric? Pumunta lang po sila dito sa JM Hydroponics po. Yes, saan lugar ito, Jeric? Sa New Cabalan, Olongapo City. Okay, baka may cellphone number ka o Facebook page ka? Meron po. Sige, sabihin mo, Jeric, para mapuntahan ka ng mga kababayan natin. Kontakin niyo na lang po ako sa number ko sa 0930-128-0035. Okay, about yung Facebook page mo, meron ka ba? Yes. Anong pangalan? JM Hydroponics. Alright. Wala ba bang pumunta dito nga sa yung mga estudyante, Jeric, nagpapaturo? Wala po. Wala pa. Sa mga kapitbahay? Wala pa naman. Wala pa naman. Pero kung may pupunta, willing ka naman magturo?
willing na. Okay, oh. Paano mo natutunan yung pagtatanim ng ganito? Sa YouTube po. YouTube YouTube. University. Okay, ilang araw o ilang linggo mo pinag-aralan? Matagal din po. Mga ilan araw yan? 3 weeks po siguro. 3 weeks. Okay. Namatayan ka na rin ba ng halaman? Yes. Anong ginawa mo? Palit po. Nagtanim uli. Nagtanim po. Ibig sabihin, Jeric, hindi ka sumusuko. Yes po. Ganun ang laban ng buhay, di ba? Dapat din tayo susuko. Okay? Gano'n ba kahalaga ang ganitong business, Jeric, sa edad mong yan? Mahalaga po. Yes. Kapag ba, ito na ba yung talagang susuhungin mong negosyo hanggang sa magkaroon ka ng sariling pamilya? Siguro po. Nandito Okay. po kasi yung magandang kita po. Okay. Nag-e-enjoy ka ba rin sa ginagawa mo? Yes po. Yes, Jeric, kapag kasi nag-e-enjoy ka, magsasaksid ka, di ba? Kapag kasi sa gawain mo, hindi ka nasisiyan, hindi ka magtatagumpay. So dito, nag-e-enjoy ka. Yes po. Bukod sa pag-e-enjoy mo, may kita pa. Yes po. Ibig mo sabihin, enjoyable and profitable ang pagtatanim. Yes po. Aba, talaga naman. Oh. Jeric, alam ko may mga kababayan tayo na may ma-inspire sa'yo, no? Nung bang bago ka magtanim ng ganito, nung kabataan mo, naisip mo na ba, dito ka napupunta sa pagtatanim? Nung bata pa po ako, Oo. hindi po. O sa pamilya ba ninyo, wala bang mahilig sa pagtatanim? Nung bata pa ako, mahilig na po. Mahilig ka na. Ilan ba kayo magkakapatid, Jeric? 7 po. 7. Pangilan ka? Bunso po. Sa inyong 7, ikaw lang bang nahilig sa pagtatanim ng ganito? Ikaw lang mamitanim ng ganito? O meron ka pang mga kapatid? Mga kapatid ko. Mahilig din. Bakit? Ano ba yung si nanay at si tatay? Ano bang trabaho nila dati? Papa ko po, electrician. Electrician. Oo, si nanay, Housewife. plain nice housewife. Ikaw, auto mechanic eh. Hindi ba masyadong maganda yung kita sa auto mechanic? Ba't itong paghahalaman na itong inano mo? Or dati ba namamasukan ka lang? Or personal mo yung auto mechanic? Namamasukan po. So, ibig sabihin, ano ka lang doon? Monthly ka lang doon? Yes. Ito, hawak mo yung oras mo. Yes po. Pwede kang pag-adjust ka lang sa loob ng bahay. Yes po. Okay, so ano pang plano mong expansion dito, Jeric? Hanggang saan ito? Nasa 300 ka na yata ngayon na cups. So, hanggang gaano karami ba yung target mo? Siguro po nasa 1,000 po. Ba, talaga naman. Kapag balibo ng ganyan, mamamarket mo na siya dahil yung sabi mo, yung restaurant kanina? Yes po. Okay, Jeric, invite mo yung ating mga kababayan na itry din nila yung pagtatanim. Subukan nyo pong magtanim. Maganda ang kitaan. Maganda yung kita. Tapos, kapag ba'y nagtatanim ka ng ganyan, Jeric, yung bang fulfillment mo, na ano mo, masaya ka, no? Masaya ka. Alright, so mga kababayan, si Jeric ay medyo mahihayin lang dahil first time po niya na ma-interview sa ganitong sa national television, ano? Pero kumikita po siya base po sa kanyang pahayag at napakaganda po ng kanyang mga tanim. Initially, Jeric, kami nagpapasalamat, ano? Pero mga kababayan, huwag po kayong bibitiw dahil sa aming pagbabalik, itutur tayo ni Jeric dito po sa kanyang napakagandang garden. Sa pagbabalik po ng Masaganang Buhay.